Susunod na ulit ang ating pag-usapan natin. Tayo po ay mag-ano na, magsisimula na sa ating gawain. Ito naman po talaga ang ating pinunta dito kay Brother Celso. Kaya po, magsitayo na po ang lahat. At pamunahan po tayo ng pag-unawin ni Brother Giorgio Blasio. Panginoon, hallelujah. Pusong nalisay ang aming nais, nalikhain mo Diyos para sa amin. Pusong nalisay ang aming nais, nalikhain mo Diyos para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong nalisay ang aming nais, nalikhain mo Diyos para sa amin. Pusong nalisay ang aming nais, nalikhain mo Diyos para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ako'y nagpupuri at magpasalamat sa ganito, Panginoon. Lord, pangiti yung samaan sa ganito, sa aming gawain, Panginoon. Naway ito ang maging sentro, Panginoon, ng gawain ito, Panginoon. Hindi yung pagbubuli, Panginoon, sa aming tuwang, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. At sa iyong anak na gagamitin, Panginoon, upang magpayag ng mga banal na salita, Panginoon. Ay bigyan mo po siya, Panginoon, ng bigyan mo po siya ng Panginoon, ng kapahayagan, Panginoon, talino, Panginoon, upang lumang salita, Panginoon, na mula sa iyo, Panginoon, ang pinagbabaguti, Panginoon, ay magrema, Panginoon, sa aming mga puso at isip, Panginoon. Yung mga salita, Panginoon, na aming magagamit sa araw-araw na aming buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming maririnig ngayon. Ay bigyan mo kami ng tinga, Panginoon, na handang makinig sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, ang aming mga atensyon, Panginoon. Ay salamat po ng maraming salamat po, Lord, sa iyo po binabalik at pinakatas mo po. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat at tayo po ay narito upang magbalik papuri sa ating Panginoon. Sino po ang nais magbalik papuri o pasasalamat sa ating Panginoon? At pwede po tumayo.
Panginoon dahil dito po ako upang magpatotoo sa Kilala ka, kahiyan ng nakapaglalaro para sir kung tigawan ka. ako po pala si Brother Arnel Bunoy, taga Magumbali po. Tabi ng tulay, anak po ako ni Boyet, kilala niyo po si Boyet. Saan to ba? Then sa tabi po ng tulay. Ayun po, salamat po sa Panginoon dahil isa po ako narito upang makasuporta sa kanyang gawain at dahil nga po sabi nga ang Panginoon hindi nagpupulang sa atin, lagi siyang nagpapaalala sa atin para tayo magpatuloy sa Kanya. Amen? At testimony ko lang po kung paano ako, sabi nga, mula pagkabata, meron po akong isang sakit o karamdaman, tinatawag na asthma o hika. Sino po dito may hika? Dating may hika. Sino po sa Mga anak ko. Ito po, kapag may hika po tayo, nahihirapan tayong huminga, sobra. Hindi po tayo makain ng maayos, hindi tayo makatulog ng nakahiga lang. Gusto natin, nakasandal lang. Nalulunod yung ating puso. Sabi niya. At hindi tayo makakain ng maayos. Mula pagkabata po, kasi ang meron na po ako. Binuduyan po ako. Hanggang pa lang. Sinulisan na po ako. Alam ko na po yun eh. Lagi po akong dinuduyan, malakas para yung hangin naalala ka po ng mabuti. At hanggang sa magbinata po ako, hanggang sa ayun natuto po akong uminom, barkada, kahit na may sakit po ako. Ganun po, sabi nga, ganun po kadaya yung mundo, di ba? May sakit ka na pero ginagawa mo pa rin yung mga bisyo, ng garilyo, ganyan. Kumbaga, naakay tayo ng mundo. Amen. Dahil wala tayong tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. At sabi ko nga, pag sinusumpong akong naghihika, isang linggo po akong nakaratay. Kumbaga, hindi ko ako makakain, kape, tinapay lang po. Ang kinakain. Hindi po ako makakain ng maayos ng kanin, mga ulam. Gusto ko, kape lang, tinapay lang. Sobrang payat ko po noon. Sabi ko, kapag pag nagsisiyar po ako, aakain na lang po ako ng nanay ko. Bubuhatin po ako ng tatay ko. Ganun po. Hindi po ako makalakad na maayos dahil sobrang tindi po ng sumpong. Sabi niya, sumpong ng hika ko. Alos di na makuha ng gamot. At one time sabi mo, kahit na wala pa akong pagkakilala sa Panginoon, sabi ko sa Panginoon, sa Kapampangan, ginukukunan mo na ako. Pakaninin mo naranasan ko kayo niyato. At sabi nga, ang Diyos ay nakikinig kahit hindi mo siya kilala. Ikaw, kilala ko niya. Amen. Alam niyo po yung pinagdadaanan po natin. Amen. At doon po nagsimula, sabi mo, naalala ko po yung araw na yun. Siguro, doon po yung narinig po ako ng Panginoon. Doon po kumilos ang Panginoon sa aking buhay. Amen. Gumamit siya ng mga tao, ginamit niya yung Christian ko para makapagtrabaho ko sa DBL, at may ginamit siyang Kristiyano para makakilala ko sa aking Panginoon. At noon nga yung time na yun, at kilala ko sa Panginoon, nakakarinig ako ng salita niya, at nagpatuloy po tayo sa pagsisimba. At doon po unti-unti tayo pinagaling ng ating Panginoon. Amen. Sabi ko nga po, dati hindi po ako nakakalayo. Diyan lang po ako sa Magumbali. Hindi ako nakakadayo. Isang po, dumayo po ako ng isla, nag-alaga po ako ng mga manok. Amen. Sinundo po ako ng ambulansya doon dahil sinumpong po ako ng isla. Tapos, nagtatanim po kami, hindi rin po ako makapagtanggal. May hinit nga po, bawal po sa tayo. Halos di po ako makapagtrabaho ng mabigat, contraction, hindi po. At sa kabutihan po ng Panginoon, sa panahon po ito, ay nandun po yung mabibigat na trabaho ay nagagawa ko na po. Sumama po ako sa tatay ko, mag-contraction, mainit, or 50 lang yung sahod. Dahil sa kapos tayo, sabi nga, kapos tayo sa buhay natin. Amen. Hindi, sabi nga, hindi naman masyado mahirap, pero kinakapos tayo. Kailangan natin mabuhay, sabi. Amen. At
Saka gusto akong tumulong, siyempre, may mga kapatid kong nag-aaral, 2 college, at yun na, sa kuryan po ng Panginoon, marami pong trabaho na pinadaan sa akin si Lord. Alaga ako ng manok, pasul ako ng itik, amen, contraction, at sa kasalukuyan po ay nagtatanim po ako ng gulay. At doon ko po naranasan yung pagpapala sa ating Panginoon. Di po lingid sa inyo na tinamaan po namin yung matataas na presyo ng gulay. Amen. At unti-unti, sabi nga po, pag naglingkod ka sa Panginoon, inuman mo ang kanyang kaharian, ay yung mga bagay na pangailangan po natin, idaragdag na lamang. Ganun po kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Kapag inuna natin si Lord, amen, hindi yung makamundong bagay, amen, hindi yung mga bagay na pasamantala. Sabi nga, yung trabaho, yan ay yung trabaho po para sa atin. Yung trabaho po kailangan po natin yan, pero mas kailangan po natin yung Diyos dahil siya po nagbibigay ng kalakasan. Amen. Sabi po dito sa mga taga-Pilipo sa chapter 4 verse 13, sabi, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Dahil po sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Nung tinanggap ko po ang Panginoong Jesus, andun yung kagalingan, sabi nga, ang Diyos ay naninimala. Amen. Yung Diyos ay nagbibigay ng kalakasan sa atin sa araw-araw. At siya ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Kapag nawawalan tayo ng pag-asa, sabi mo nga po nung araw na yung Lord, kunin mo na ako, diba? Pero dahil wala na po akong pag-asa, kasi lagi na lang gano'n kapag sinusumpong ako, diba? Pakarating, nahihirapan na lang ako humina. Amen. Pero ang Diyos po, hindi po yung binigay. Naririnig niya po yung mga bawat hinayin po natin. Ang gusto lang po ng Diyos, lumapit po tayo sa Kanya. Sabi ng Panginoon sa 11:28 ng Matthew, lumapit kayo sa akin kayong lahat na naghihirapan ng lubang mabibigatan. Amen. Sa iyong mga kasanin. Amen. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi ng ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus mo nagsabi, lumapit tayo sa Kanya. Amen. Ng buong puso. Hindi po, amen, hindi lang po sa salita, ng buong puso. Batipan po natin ng gawa. Amen. Kung tayo po ay, sabi nga, humihiling tayo sa Panginoon, sumasampalataya tayo, Lord, bibigyan mo ako ng kalakasan, pagpapalain mo ako, Lord. Amen. Bibigyan mo ako ng kagalingan. Sabi niya, ang pananampalataya walang kalakip na gawa ay patay sa harapan ng Diyos. Amen. James chapter 2 verse 17, sabi niya, kapag sumasampalataya tayo sa Panginoon, lapitan po natin ng gawa. Tulungan po natin. Amen. Yun magiging buhay sa atin ng Diyos. Amen. Naniniwala tayo na pagpapalain tayo ng Panginoon, pero naging tamad naman tayo. Diba? Paano magiging buhay sa harapan ng Diyos? Naniniwala tayo na pagagalingin tayo ng Panginoon. Amen. Hindi mo naman tutulungan yung sarili mo. Amen. Ang Diyos po ay laging nandyan para tumulong sa atin. Tayo lang po yung hinihintay niya para lumapit sa atin. Amen. Ang Diyos ay hindi nagkulang, sabi nga po. Hindi nagkulang. Sabi ng kanta, para sa ating Panginoon tayo ang kuya-awit. Amen. Para pasalamat sa ating Panginoon. Damin niyo po yung message po ng kanta po. Sabi po ng Lord, hallelujah, ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatanan. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may sulirain man, lagi kang ahawitan, ikaw lamang, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, lagi
salamat po sa Panginoon. Sabi nga, hindi nagkulang ang ating Panginoon. Lagi po natin tatandaan ano man yung nangyayari sa ating buhay. Kahit kailan ang Diyos ay hindi nagkulang. Tandaan po natin ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Kaya tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sa Diyos lamang po lang po po yan. Dahil po sa tiwala niya sa ating Panginoon na dati po siyang may karamdaman, pero sa tulong po ng ating Panginoon at sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, yun po, pinagaling niya siya kasi sa nakitiwala po. Diba po talaga pag may tiwala ka sa ating Panginoon at nasama mo ng kalitik na gawa, hindi lang po yung dasal ka ng dasal, wala ang ginagawa. Kailangan po ano natin, may gagawin po tayo para tayo po ay makasunod din sa ating Panginoon. Amen. Sino po, wala na po bang awit? Lumawit po. Sige po, hindi ko na po patatagalin kung wala na po. Yung sa susunod na po yung iba, i-reserve na lang po. At kaya mag-ano na po natin ang ating sarili sa likod na ginamit ng ating Panginoon na tagapag-atid po ng kanyang daluyan ng salita. Papakilala ko na po sa inyo si Brother Marlon. Sa aklat ng Mateo 6:33, ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang paghaharian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Amen. Puri po ang salita po ng Panginoon. Muli nga na napakabuti ng Diyos. Ano po sabi dito? Pag sumakitan o pagsikapan natin na tayo po ay pagharihan po ng Panginoon. Amen. Tayo po bang lahat ay pinaghaharian na po ng Diyos? Tayo pong lahat ay nananahan na po ba ang Espiritu Santo sa bawat isa po sa atin? Kaya lagi ko sinasabi, ang Espiritu Santo na nananahan sa atin, yun po ang magtuturo po sa atin kung ano yung mga bagay na kalooban po ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen. Ang kalooban ng Diyos ang tuturo po sa atin ng Espiritu Santo sa iyong mangungusap. Kung tayo nagkakamali, tinuturuan po tayo ng Panginoon. Kung tayo nagkakamali at nagkakasala at ginagagawa natin yung mga bagay na hindi po ito kanais-nais o dito kalooban po ng Panginoon, lagi po siyang nagtuturo at nangungusap po sa atin na anak, huwag mong gawin yan, mapapalayo ka sa akin. Kasi ano po ba ang naging sanhi ng pagkaiwalay ng tao sa Diyos? Di ba po ang kasalanan? Kaya kung ang tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, mas lalo siyang napapalayo sa Diyos. Pero tandaan niyo po, ang isang Kristiyano na tumanggap kay Kristo, na patuloy siyang nagkakasala at gumagawa ng hindi kanais-nais sa Panginoon, hindi po siya magiging masaya. May gap sa puso niya. Sigurado po yun. Mahirapan po tayong magamit ng Diyos, lalo na sa pagbabahagi ng mga salita ng Panginoon. Mahirapan tayong mananalangin dahil merong nagiging adlang sa ating mga buhay. Kaya lagi po natin tandaan, sabi nga, pagsikapan o pagsumakitan natin na higit sa lahat na tayong lahat ay pag-arian po ng Panginoon. Amen? Tunay nga na napakabuti po ng Diyos sa ating buhay na merong na laging nagpapaalala po sa atin, tulad po ng ating po mga pagdalo sa mga ganitong pagtitipon. Minsan tayo man po ay dumarating po sa punto na ang dami nating mga iniisip na naalala sa ating pong mga kanya-kanya mga mahal sa buhay, sa ating pong pamilya, sa ating pong mga anak, na ang dami nating iniisip, yung pag-aaral nila, kung saan ba tayo kukuha ng pagkain, araw-araw, ganito yung ginagawa natin, araw-araw, umaga, tanghali, hapon, gabi, kumakain po tayo, naghahanap po tayo ng makakain para lumakas ang ating pong katawang panlupa. Pero ang pinakamalaga dito, mahalaga po yung mga bagay na yun, pero lagi natin pong tandaan ang pinakamalaga po
ating pong buhay. Buhay na yung buhay natin na yung pananampalataya natin sa Panginoon na meron tayong pasiguraduhan at meron tayong katiyakan ng ating pong kaligtasan. Amen. Yun naman po ang pinakamahalaga dito, yung kaligtasan na yung makatatamo natin sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya sinabi ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus dito, pag sumakitan po natin ang higit sa lahat na tayong lahat ay paghaharian po ng Panginoon. So, sabi nga, number 1 po, ito yung sinabi kanina, yung pagsumakitan. Sabi nga ng Panginoon dito po sa Lucas 9:23, sino man ibig sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Ibig sabihin, hindi naman totally na limutin mo yung sarili mo na hindi mo na pakakainin. Ibig sabihin po dito, limutin natin yung mga sarili nating kagustuhan, sarili nating desisyon. Ano ba ang nais at ano ba ang kalooban ng Diyos na sa buhay natin? Gusto lang naman Diyos sa atin na tayo maging masaya, maging lagi tayong nagagalak. Gusto ng Diyos sa ating buhay kahit na may problema, nandun pa rin po yung saya na meron po tayo, na tinanggap natin sa Panginoon, yung kaloob ng Diyos po sa atin, na simula nang tayo kumilala, tumanggap po sa ating pong Panginoon. Eso po ito. Number 2, mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kung mamuhay po tayo ayon sa kalooban po ng Panginoon. Ano po ba yung mga kalooban po ng Panginoon? Pawang mga kabutihan po ang nais ng Diyos po sa atin. Pagkahalam natin ng masama, iwasan na natin o tanggalin na natin o ano na natin yung mga bagay na yun na hindi naman ito makakatulong po sa bawat isa po sa atin. Kaya dito po natin makikita yung mga bagay na kalooban po ng ating pong Panginoon Jesus, ng ating Diyos. Kaya sabi nga ng sa ibang salin na ngunit higit sa lahat na sumakitan yung higit sa lahat na tayo pag-alin. Ano ba yung unahin ng kaharian at katwirang pawang lahat ng bagay ay idaragdag na lamang po ito sa atin. So ano po bang ibig sabihin ng pawang lahat ng bagay ay idaragdag na lamang po ito sa atin? Huwag tayong maging tulad ng ating po pinag-aral, kung babasahin po natin ito, kung patungkol po sa pag-aalala. Siyempre, natural, mag-aalala po tayo kung wala tayong pagkain, wala nang laman yung lalagyan ng bigas, wala nang laman yung nauubos na yung pera natin. Siyempre, natural yung mag-aalala tayo. Kaiba lang po dito, yung pag-aalala natin, lagi tayong lumalapit sa Diyos na sa Kanya natin ipinagkakatiwala ang lahat. Sabi ng kanta kanina, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging lang. Nanamnamin po natin yung kanta, sabi nga ni Brother Arnel kanina. So, nanamnamin po natin yun. So, sa buhay natin, talagang ganun yung nangyari. May pagsubok na nga naranasan po tayo. May ganun na nga yung nangyari. Yung sistema, dating may magandang trabaho, dating ganito yung sitwasyon mo na nakakahangat ka sa buhay. Pero dumating sa punto na ganun. Nangyari yung mga bagay na yun na hindi natin inaasahan. Alam nyo, ang mga bagay na yun na nangyayari sa buhay natin, mayroong dakilang layunin at may plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Na hindi tayo pagkukulangan ng Diyos. Tuloy-tuloy lang po tayo na kumapit sa Panginoon, na huwag tayong bibili, ano man yung mga hamon na mararanasan natin sa buhay. Tuloy-tuloy lang tayong lumapit sa Panginoon at lagi tayong nakakonekta sa Kanya. Lagi sa Kanya lang tayo na itinutuon ng ating paningin kay Kristo. Amen po. Sapagkat siya lamang po ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Sabi po ng Hebreo 12:2. Sabi nga ng Roma 12:2, huwag umayon sa takbo ng mundo. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundo. Mag-iba na kayo, magbago ng isip upang magawa ninyo kung ano yung kalooban po ng Diyos. Amen po ba? So, ang pag-ayon sa mundo, makikita natin, iba naman kasi pagka may fiesta, tapos ikaw naman, hindi ka maghahanda, tapos pupunta yung mga tao, ano ba yung gagawin mo sa akin? Magtitinginan lang ba kayo? Hindi naman yung totally na pag-ayon sa mundo na yun. Kasi iba yung ayon sa Diyos-Diyosan, iba yung ayon na patungkol mo na. Ba, o fiesta dito, tapos nagtanda ka. Hey, mga born again na yun, nalila matanda rin, nalila magkain, mga yan. Yung mga karinir naman, kung tayo kaya ang tao, tapos papakamay kita ng aliway, marabol mga karinir naman, alayos to, ay siya mo. Pero kung kaya lang, kung hindi ka naman mag-aanda, wala naman pero ang ano lang dito, yung pag-ayon, sino ba yung kanino ka ba nagtitiwala, kanino ba yung niyayain, kinakain yung
pagkain na yun. Sa Diyos-Diyosan ba? O sa... Pero mamimili ka. Siyempre, hindi naman yung porke. Bawa, yung agos, paagos ng ganyan ng mundo. Ikaw ba mapapatangay? Mapapagod ka. Hindi naman kung tumatangay ka, hindi ka naman sumasabay dun sa ayon. Bawa, ang mundo ay patuloy na papunta dun sa pasasaya, pagsasaya, pag-iinuman, pag ganitong mga bagay na, iba't ibang mga bagay na pumapasok sa buhay ng isang tao. Lalo na yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa harapan po ng Panginoon. Iba naman yun, iba naman yung tumatangay ka, pero hindi mo naman sila, hindi ka naman umaayon sa mga ginagawa nila. Amen po. Bawa, may parada. Tapos, bawa, may parada, pinaparada yung nagkataon na nakasabay ka. Kala nila nakaparada ka, pero nasabay ka lang. Hindi ka naman umaano dun sa rigol kung pinaparada. Hindi ka naman nakisabay ka lang. So, siyempre, kung handa na ipapunta ron, tapos hindi ko ba ito, mawawala ka. Kasi gabi yan. Iba naman yun. Pero dito, sabi ko dito sa yung kung number 3, huwag tayong maghahaling lang. Tulad ng ating pinag-aralan na patungkol po Diyos, pag sumakita natin higit sa lahat ang pagharian po tayo ng Diyos at ipagkakaloob niya ang lahat ng ating mga pangailangan. Huwag tayong maghahaling na alam ng Diyos kung ano yung makakabuti po sa bawat isa po sa atin. Na kung tayo tuloy-tuloy na nakitiwala sa Panginoon, nananalig sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos na napaka-ano naman ng Diyos, sumusunod ka sa kanya tapos pababayaan ka na lang ba? Paguste na kawarin ng Diyos. Kung susunod ka kanya, alang mahirap, alang imposible sa Diyos. Siguradong sasamahan tayo ng Diyos ayon po sa mga pangako ng Diyos po sa atin. Halos lahat tayo, mga pangako ng Panginoon, nabasa na natin kung paano umayo kayo gawin yung lagad ko ang lahat ng bansa. Bautigin nyo sila sa ngalan ng mga anak ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Tandahan ninyo, mga kapatid, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito. Hindi man po natin madapnan yung katapusan ng mundo nito, ang importante, kasama natin ng Diyos. Damo na tayo maayo, damo na tayo nagtatrabaho, damo na tayo lahat ng mga ginagawa natin. Tandaan ninyo, kasama natin ng Diyos. Huwag tayo magaling lang, kaya yung Diyos kayo, nungkulin yung Diyos. Yun lang mararamdaman mo ang presensya, ang Espiritu ng Diyos, yun lang nababago buhay natin, nagiging masaya po tayo. Yung dating ganito yung ugali natin, nababago, ang Espiritu Santo ang nagtuturo po sa atin. Siya yung nangungusap po sa atin. Laging nag-aampo sa atin. Kung nagkamali tayo, naging nasaktan natin yung ating kapatid, nangungusap ang Espiritu Santo, huwag mong gawin yan. Hindi nakakalugod sa akin yan. Amen po. Kung meron mong ngayon, hindi naman po, minsan yung mga iba, sa ganito naman po mga bagay. Halimbawa, ang bilis mag-isip po ng tao. Naniniwala kayo doon? Hindi ka lang nakaten ngayon. Ano kayo? Alyaro guminatin, magtanong mo ngayon. Ma'am, advance yung isipan. Hindi nakaten na cell, advance ang isip. Umalis lang, oras na ng gawain mo, yung punta-punta, magpa-inject pa mo. Okay lang oras ng gawain ka, yung magpa-inject. Mag-advance ang isipan ng tao pagka ganun. Pero tandaan ninyo, bago nating usgahan yung tao, bago nating sabihan, alamin natin kung ano yung ano ba yung dahilan, ano ba yung magiging dahilan. Kasi kung bakit wala siya ngayon, may dahilan. Lahat may dahilan, pero iba yung dahilan na nagdadahilan ka at yung ibang dahilan. Kaya mo ba? Kaya ulitin ko yung pagsumakita natin, talagang pagsikapan natin na tayong lahat ay pagdarian. Meron po akong supporting verse dito yung po sa Santiago 1:6. Kung katugtong po ng una po doon, yung Santiago 1:5, alam natin yung kulang ng ating karunungan, humingi tayo sa Diyos at ang Diyos ay handang ibigay. Ayun po. Tapos yung 1:6 po, para bang ano yung patungkol din sa paghahalingangan. Sabi basahin mo po. Sino mo nang makakita? Sa gilong mo kita. Hindi na kayo sigurado. Naging bayo. Yun. Ayun. Kaya pag may katanda.
Santiago 6. Subalit ang humihingi ay dapat manalig at huwag maghalinglangan, sapagkat ang naghahalinglangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Ano sabi? Ulitin ko po. Subalit ang humihingi ay dapat manalig. Pagka humihingi ka sa Diyos, maniwala ka na ibibigay ng Diyos ang pangailangan natin. Amen po ba? Okay, paano? Simula ngayon, pray ka na, pumuti na yung buhok mo, namatay na lahat. Nauubos na yung buhok mo. Na ngayon, hindi pa tinutuloy naman. Ba, meron pong mas ibang mas igit na ibibigay po sa atin ng Diyos. Pero ang pinamalayo dito, yung pananalig natin sa Panginoon na hintayin natin yung mga bagay. Baka naman iba yung hinihingi natin, kaya ang tagal na hindi pa na ibibigay. Hingin natin sa Diyos yung karunungan. Amen po ba? Tulad ni Solomon. Alam niyo si Solomon anong hiningi niya? Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi siya humingi ng hari-harian. Hindi siya humingi ng mga bagay na material na bagay. Hiningi nga sa Diyos yung pong karunungan. Kung binigay ng Diyos yung karunungan, sumunod po ang mga pagpapala o yung mga hari-harian. Yung ipinagkaloob po ng ating pong Diyos. Amen po. So, hiningi tayo ng karunungan sa Panginoon. Ano ba yung mga dapat natin gawin? Paano yung plano natin ngayong 2025? Paano ba tayo magamit ng Diyos na mas ma-epektibong manggagawa ng Diyos? Paano ba tayo na mag-multiply? Paano tayo lumagot, lumalim sa paglilingkod sa Panginoon? Gawin natin kung ano yung kalooban po ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya inulit ko sa bawat isa po sa atin bilang pahalala, lahat po tayo nagpapahalalaan sa isa't isa. Marahil kung lahat tayo mga nagtuturo sa salita ng Panginoon na ibabahagi natin ng salita ng Diyos, lahat tayo nagtuturo, nagpapahalalaan sa isa't isa. Walang, sabi ko nga lagi sinabi, walang nagmamagaling po sa atin. Walang ano yung kung ano man po yung mga bagay na meron sa atin, yun ay bigay ng Diyos, kaloob po sa atin ng ating pong Diyos. Amen po. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Sabi nga, kung tayo tinutuwid ng Diyos, pasalamat po tayo. Kung tayo may nagkakamali, tapos may nagsasabi sa atin, magpasalamat po tayo. Amen po. Tayong lahat ay magtulungan sa pagdadala ng pasanin, magtulungan po tayo para lahat naman tayo dito, kung lahat tayo gumagawa, mas mabilis po yung trabaho na magagaan po ang trabaho ng bawat isa po sa atin. Amen. Salamat kay Kuya Celso. Ayan, sa patuloy na patanggap niya sa atin sa lugar na ito, na baka meron siyang gustong sabihin sa bawat isa po sa atin, ano yung mga plano niya sa buhay. Siyempre, sa lahat, siyempre, yung kahilingan niya sa Panginoon, kung ano ba yung pumapasok sa puso't isipan niya, ano ba yung, hindi natin alam, siya yung nakakaalam kung sa kanya pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Ayan, Kuya Celso, baka meron kang gustong sabihin. Plano pa lang, di ba, kasi ako masyadong malamig. Kaya yung balance ko sa, di pa ako makakilos ng tama ako. Palagi lang ako umahos sa mga step. Pinatigil kasi ng doktor yung sa utak. Parang nung pinatigil, parang bagong malasan ko nga pinakausap ako sa kapatid ko na yung parang ibabalik, gusto nyo ibalik yung Panginoon ng gamit sa utak. So baka ano ang gana naman, mabilis naman akong nawawala yung botas ko. Tapos hindi ko kasi lalaman dati na nawala ko. Maraming pagsubok na dumating sa buhay ko eh. Wala na yung trabaho ko. Hindi mo magawa yung spender pa natin. Salamat sa Diyos, nakakaraos pa rin sa ngayon. Buwan na naman ang trabaho pero buhay pa rin. Kaya
kayo kapag kayo dumaranas na kayo sa mga pero parang tayo magagalak na yun. Nakakaano din, pero yung mga pinsan ko ay sumuporta sa akin ng yung reunion, hindi nga ako naka-attend pero nagpanya sila ng pera. So yung ginagawa ko na yun, na-enroll pa tuloy yung si CJ sa third semester ay yung second semester na pinapunta ko ng mga kumpanya na para ma-interview pero sabi ko ma-check lang ako pag nakita akong hindi ba yung anak na sa maglalakad ako yung kaya hindi pa ako matapos ng mga kumpanya. Sabi yung kanina sinabi niya yung patungkol dun sa magala kayo kapag kayo dumaranas ng pagsubok. Tama naman yun, may pagsubok ka na magagala. Pero ang kaiba lang yun, yung pagsubok na napagdaan mo ngayon, siyempre, hindi ka sino bang may sakit na magiging masaya ka ba pagka yung kaiba lang doon habang lagi natin yung papasok pa rin talaga yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Yung kahit may problema, may pagsubok, may sakit, may karamdaman. Ang kaiban lang doon yung talagang maisip natin na may Diyos na nagbibigay sa atin ng saya at kagalahan sa atin yung mga puso pagamat may problema sa ating pagdadaan. Kasi lahat naman ng problema na yun, lilipasin, mawawala din yan. Nakakaya nga ba parang may ibang problema walang solusyon. Sa walang solusyon, hindi problema yan. Lagi mo narinig sa kanya yun. Sa Diyos po ang lahat ng mabubig. Po sa ito na ginamit na Panginoon at bawat isa po sa hindi lang po natin narinig, hindi buhay ating isang buhay. Patuloy po tayong makasunod sa ating Panginoon at mamuhay po tayo ng isa kalawang po na may kalagay po ng gawain po makasunod po tayo sa ating Panginoon. Awit tayo. Awit. Hindi magkata. Kaulang ng pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw
Biyaya mo sa amin laging lahat, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, nagila ka tapat sa bangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo, Panginoon. Panginoon, nagila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y iniibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, nagila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na nasa langit, kung may Panginoon na hindi ka nagkulang sa amin. Ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Salamat o Diyos sa laki ng pag-ibig sa amin, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, ay wala po kami. Salamat o Diyos na ikaw o Diyos ay patuloy mo kaming pinili, Panginoon, sa aming mga buhay upang tuloy-tuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga pagkakataon na ibinibigay mo sa amin upang kami magkasama-sama, Panginoon, na magpuri, mag-aral yung salita, Panginoon. Salamat o Diyos sa buhay at makapangyarihan ng salita na aming napakinggan sa gabing ito, Panginoon. Kung paano, Diyos, kami lumakad, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Unahin namin yung para sa iyo, Panginoon, upang lahat ng bagay na yung pangailangan sa aming buhay ay ito'y pagkakalo mo, Panginoon. Huwag kami matakot, huwag kami mabalisan, Panginoon, sapagkat ikaw, ang aming Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, kailanman. Salamat o Diyos sa lingkod na ginamit, Panginoon, kay Brother Marlon, Panginoon. Salamat o Diyos na patuloy pagpalain siya. Tuloy-tuloy mga gamit ang kanyang buhay. Bless mo ang kanyang buong sambayan, Panginoon, sa kanyang buong pamilya, Panginoon. At sa buhay ng bawat isa, Panginoon, naglaan ng oras, panahon, Panginoon. Patuloy ba yung kalakasan, ba yung pagpapala, ang patuloy yung paranas sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat din o Diyos sa taanang ito na patuloy mong ginagamit
upang idaos, Panginoon, ang gawain, Panginoon, kay Pare Celso, Panginoon, Marjorie sa kanyang mga anak, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang nakakabatid, Panginoon, ng buhay, Panginoon, ni Pare Celso sa gabi ito, Panginoon. Alam mo ang kanyang kalagayan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, na laging bukas sa kanyang puso para makinig na iyong salita, Panginoon. Tumanggap sa iyo, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, may mas higit na may magandang plano sa kanyang buhay, Panginoon. Kung paano, O Diyos, sa kanyang pinagdaraanan ng pagsubok this year 2024, Panginoon. Sa pagsubok sa kanyang buhay, alam po namin this year 2025, Panginoon, mas higit na may maganda kang ibibigay ng buhay, kalakasan sa kanyang Panginoon. Alam po namin, O Diyos, manunumbalik yung dati niyang lakas, maayos, kalusugan, sa tulong at kapangyarihan ng Panginoon. Kung ano po yung nawala sa kanya, higit na dodoblihin mo ito ng blessing, O Diyos, sa kanya pong buhay, kasama ang kanyang pong pamilya, buong sambayan, Panginoon. Salamat, O Diyos, lagi lang siyang magtiwala sa magagawa mo sa kanya pong buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa buhay ni Ma'am Julie, nasa Bicol po siya. Na patuloy, O Diyos, alam mong batid ang kalagayan ng kanya pong magulang, sa kanyang tatay, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, ang sitwasyon nila, O Diyos, sa lugaring iyon. Tinitiwala po namin na maging maayos, matagumpay po yung gagawing operasyon sa kanya pong magulang, Panginoon. Na patuloy, salamat sa kanilang pong mga pangailangan. Alam ko, Diyos, ikaw ang kikilos at magpapala sa kanya pong buhay, sa kanya pong buong pamilya doon sa lugar ng Bicol, Panginoon. Ganun, O Diyos, sa kay Parang Joel, nakakaranas po siya ng lagnat o naman pong pananakit ng kanyang katawan sa gabing ito, Ama. Salamat, Panginoon, na siya po, Diyos, ay pinagaling mo na sa gabing ito. Sapagkat ikaw ang Diyos na magagamot, na makapangyarihan, anong klaseng karamdaman, O Diyos, ay kaya mong pagalingin, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa pagkilos, pangunguna ng Banal Espiritu, sa buhay ng bawat sa Panginoon. Nandiyan, O Diyos, sa aming puso, mag-iwalay po kami ng pansamantala sa lugar ito. Dala-dala po namin yung tagumpay, kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin titiwala, kaligtasan sa aming pag-uwi, sa aming mga pansamantalang taanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos at Ari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Salamat sa katagumpayan ng gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Parang kabangan nito, makapag-direta rin. Ito wala, kalsales. Security ka rin. Pagka na ka, pumayag bro. Nakapesto lang ka rin ha. Yes, ko pala. Thank you po. Salamat sa panonood.